Ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang naglaho sa abot tanaw, nagiiwan ng isang malambot, kulay dalandang guhit sa kanluran na unti-unting lumalamlam. Sa bawat segundo, lalong lumalalim ang lilim, lumalaganap mula sa mga gilid ng mga gusali at nagtatabing sa mga kalsadang hanggang kanina'y binabayo pa ng sikat. Ang sariwang hangin na dala marahil ng papalapit na gabi ay bahagyang kumikilos. Nagpapagalaw sa mga tuyong dahon sa tabi ng aspaltado, nagpapakawala ng isang mahinang kaluskos na tila bulong ng nakalipas na araw. Sa malayo, ang mahinang ugong ng trapiko ay naghahalo sa tunog ng nag-uumpisang paghuni ng mga kuliglig na nagbibigay ng kakaibang ritual ng pagtatapos ng isa pang ordinaryong Miyerkules. Si Mang Nestor, na ang bawat hakbang ay tila may dalang bigat ng araw, ay humahakbang ng marahan sa kalsadang sementado. Ang kanyang mga paa na nakasuot ng lumang tsinelas ay nag-iwan ng halos hindi makitang bakas sa alikabok na naiwan ng mga nagdaang sasakyan. Bawat pagapak ay may kasamang bahagyang tunog ng pagkaladkad. Isang tanda ng pagod na katawan at isip. Ang kanyang balikat na bahagyang nakayuko ay tila nagdadala hindi lamang ng kanyang lumang bag na nakasabit sa isang kamay, kundi pati na rin ng hindi mabilang na mga pasanin ng buhay. Ang kanyang paningin ay nakatuon lamang sa kanyang harapan, sa bahagi ng lupa na kanyang pupuntahan, na tila ayaw nang makita ang anumang lampas doon. Ang kanyang mukha na binatbat na ng panahon at ng mga pighati ay hindi nagpapakita ng anumang emosyon, isang blankong ekspresyon na sanay na sa pagharap sa paulit-ulit na daloy ng buhay. Habang papalapit siya sa kanyang munting tahanan, isang maliit na estrukturang gawa sa pinaghalong semento at kahoy, ang amoy ng usok mula sa kalapit na nagluluto ay bahagyang umabot sa kanyang ilong. Ito ay isang pamilyar na amoy, isang bahagi ng kanyang gabi-gabing pag-uwi na nagpapahiwatig na malapit na siya sa kanyang santuwaryo. Ang pintuan na may kulay berdeng halos kumupas na ay bumubungad sa isang makitid na pasilyo. Ang mga bakas ng kamay ng kung sino-sino ang tila nakaukit na sa ibabaw nito, mga marka ng libu-libong pag-abot at pagbukas. Ang padlock na nakasabit ay bahagyang may kalawang na. Isang testamento sa mga taon na ginamit ito at sa mga panahon na nailantad sa init at ulan. Huminto si Mang Nestor sa harap ng pintuan. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumalaw patungo sa bulsa ng kanyang pantalon. Ang kanyang mga daliri ay naghahanap ng pamilyar na forma ng susi. Ang paghahanap ay hindi nagtagal, isang bagay na ginagawa niya ng walang pag-iisip sa loob ng maraming taon. Nang mahawakan niya ang malamig na metal, ang kanyang daliri ay bahagyang gumalaw sa matalas na gilid ng susi, isang maliit na kiliti sa balat. Ang susi na may bahagyang kintab sa mga gilid nito dahil sa patuloy na paggamit ay ipinasok niya sa susian. Isang mahinang kalansing ang narinig nang lumubog ito sa puwang. Ang pagpihit ng susi ay nangyari ng dahan-dahan, halos parang ayaw niyang guluhin ang katahimikan ng gabi. Isang matalim na klik ang pumunit sa nakabiting tahimik, isang tunog na nagpapahiwatig ng pag-unlock ng mekanismo. Ang tunog ay may kakaibang resonansiya sa hangin, tila isang senyales na ang isang bagong bahagi ng kanyang gabi ay magsisimula. Hinawakan niya ang puluhan ng pinto, isang lumang metal na may bahagyang kalawang na kulay
at dahan-dahan itong ipinihit pababa. Ang isang mahinang igik ang narinig mula sa lumang bisagra, isang tunog na nagmumula sa pagod na kahoy na matagal nang hindi naaalisan ng langis. Nagbukas ang pinto ng bahagya, isang siwang na nagpahintulot sa isang pira-pirasong liwanag mula sa labas na makapasok sa loob. Ang amoy ng nakaimbak na hangin na may halong bahagyang alikabok at amoy ng lumang kahoy ay agad na sumalubong sa kanyang ilong. Hindi ito isang masarap na amoy, ngunit ito ay pamilyar. Isang amoy na kanyang iniuugnay sa tahanan, sa pahinga, sa loob. Ang kadiliman ay tila nagtatago ng mga anyo at hugis. Ang mga pamilyar na gamit ay naging mga anino sa dilim. Ang hangin sa loob ay bahagyang mas malamig kaysa sa labas, isang maligayang pagbabago matapos ang init ng araw. Bago tuluyang pumasok, kinuha ni Mang Nestor ang kanyang tsinelas at maingat na inilagay ang mga ito sa gilid ng pintuan. Isang ritual na halos automatiko na sa kanya, isang paraan ng paggalang sa espasyong kanyang tatahanan kahit gaano pa ito kaliit o kaluma ang kanyang mga paa, na ngayon ay nakaramdam ng bahagyang lamig ng sementong sahig, ay humakbang sa loob. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang umaakma sa dilim, naghahanap ng pamilyar na hugis ng switch ng ilaw. Sa bawat hakbang, isang mahinang tunog ng pagaspas ang narinig mula sa kanyang lumang damit na tila sumasabay sa kanyang paglalakad. Ang unang hakbang ay pumasok sa maliit na sala. Ang sahig na kahoy na matagal nang hindi napapakintab ay nagbigay ng isang mahinang langit-ngit sa ilalim ng kanyang bigat. Hindi ito isang malakas na tunog, ngunit sapat upang punan ang katahimikan ng espasyo. Ang alikabok na tila naghihintay lamang ng anumang paggalaw ay bahagyang gumalaw sa hangin, sumasayaw sa mga nalalabing sinag ng papalubog na araw na sumisilip mula sa bintana. Ang mga maliliit na partikulo ay tila kumikinang sa manipis na liwanag, isang tahimik na palabas na nagaganap araw-araw nang walang nakapapansin. Ang kanyang mata ay lumibot sa pamilyar na tanawin ng lumang silya na may punit-punit na tapiserya. Ang maliit na mesa sa gitna na may nakapatong na lumang dyaryo at baso. Ang bawat bagay ay may sariling kwento, ngunit sa ngayon, ang lahat ay tahimik, naghihintay lamang ng kanyang presensya. Huminga ng malalim si Mang Nestor. Ang hangin na kanyang nilalanghap ay may bahagyang amoy ng lumang papel at nakaimbak na panahon. Ito ay ang amoy ng kanyang buhay, ng kanyang nakaraan at kasalukuyan na nakakulong sa apat na dingding na ito. Hindi siya nagmadali. Bawat galaw ay sinadya, mabagal, tila upang pahabain ang bawat sandali ng pagiging nasa bahay. Ang pagpasok sa kanyang tahanan ay hindi lamang isang pisikal na aksyon. Ito ay isang ritual ng pagpapalaya mula sa labas, isang paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng kanyang sariling espasyo. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto sa likuran niya. Ang lumang igik ng bisagra ay muling narinig at ang klik ng kandado ay muling nagbigay ng pamilyar na tunog ng pagtatapos ng araw. Ngayon, siya ay nasa loob na, ligtas mula sa nagbabagong mundo sa labas, handa na harapin ang tahimik na gabi na naghihintay. Ang dilim ay muling lumaganap, ngunit sa loob ng mga dingding na ito ay isang nakakaaliw na dilim, isang kanlungan. Ang dilim ay muling lumaganap, ngunit sa loob ng mga dingding na ito ay isang nakakaaliw na dilim, isang kanlungan,
Ngunit habang ang huling sinag ng araw ay tuluyang naglaho sa likod ng mga bundok at ang buong silid ay nilamon ng nagbabagong kulay abong lambong ng paglubog ng araw, isang bahagyang lamig ang biglang gumapang sa balat ni Mang Nestor. Hindi ito ang karaniwan at pamilyar na lamig ng gabi, kundi isang mas matalim, mas mapanlinlang na haplos na tila nagmula sa isang lugar na hindi dapat bukas o mula sa isang butas na hindi nararapat. Isang kunot sa noo ang automatikong lumabas sa kanyang mukha. Pinilit niyang ipagwalang bahala ang pakiramdam. Siguro'y humahabol lamang ang hangin mula sa labas. Bulong niya sa sarili, ang kanyang tinig ay halos nawala sa tahimik na silid. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa bintana, kung saan ang manipis na kortina ay bahagyang umugoy, hindi dahil sa isang nakikitang simoy ng hangin, kundi tila sa isang hindi nakikitang paggalaw na nagmula sa loob ng bahay. Ang kanyang puso na kanina'y payapang nagpapahinga sa ritmo ng kanyang pag-uwi ay biglang nagpakita ng isang bahagyang kaba, isang malabong paalala ng isang bagay na mali. Dahan-dahan itinukod niya ang kanyang sarili mula sa sandalan ng silya. Ang pagtayo ay isang sadyang mabagal na proseso. Ang bawat galaw ay may bigat ng kanyang edad at ng biglang pag-aalangan. Ang mga buto niya ay umalingaw-ngaw sa isang mahinang kaluskos na tila sumasabay sa tahimik na pagngangalit ng kanyang isip. Humakbang siya patungo sa bintana. Ang bawat yabag ay sinadya upang hindi gumawa ng kahit anong ingay. Isang gawin na natutunan niya sa mahabang panahon ng kanyang pag-iisa. Ang kanyang mga mata ay sinuri ang bintana sarado. Ang bawat trangka ay nasa lugar, walang bakas ng puwersahang pagbukas. Ngunit bakit tila may bumubulong na hangin sa loob ng bahay? Ang lamig ay lalong lumalalim. Hindi ito nagmumula sa bintana, kundi tila sa pasilyo na patungo sa kusina na kanina lamang ay maliwanag pa sa huling sinag ng araw. Isang kakaibang amoy ang biglang bumalot sa kanyang ilong, hindi ang amoy ng lumang papel at nakaimbak na panahon na kanyang kinasanayan, kundi isang bahagyang amoy ng alikabok na may halong mababangis na usok, isang amoy na nagpapakaba. Ito ay ang amoy ng isang bagay na nakaimbak, na biglang nagalaw, o ng isang bagay na hindi niya dapat amuyin. May tao ba dyan? Ang kanyang tinig ay mahina, halos pabulong at nanatili sa lalamunan. Hindi sapat upang tumago sa nakabibinging katahimikan ng gabi. Ang kanyang tanong ay walang sagot. Tanging ang tunog lamang ng kanyang sariling pulso na nagtatakbo sa kanyang tenga. Ang katahimikan na dati kanlungan ay ngayoy naging banta, isang blankong canvas kung saan maaaring lumitaw ang anumang bangungot. Ang kanyang paningin ay nanatili sa pasilyo kung saan ang dilim ay mas matindi, halos masikip. May isang malabong anino ang biglang gumalaw sa dulo, sa harap ng pintuan ng kusina, isang mabilis na pagkurap lamang. Ngunit sapat na upang maging dahilan ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito ba ay imahinasyon lamang? Ang pagod ba ng araw ay nagpaparamdam na sa kanya? O isang bagay na mas malalim, mas masama ang nagtatago sa dilim? Dahan-dahan, ang kanyang mga kamay ay humawak sa lumang tungkod na nakasandal sa gilid ng silya, na kanina'y ginamit niya bilang suporta sa kanyang paglalakad. Ang matigas na kahoy ay nagbigay ng kaunting katiyakan sa kanyang nanginginig na mga daliri. Hindi ito sandata,
Ngunit ito ay isang bagay na maaaring ipagtanggol, isang simbolo ng kanyang pagiging handa gaano man kaliit. Sino ka? Sa pagkakataong ito, mas matigas ang kanyang tinig at may bahid ng galit na naghalo sa takot. Tumahimik. Ang tanging naririnig niya ay ang kaluskos ng kanyang lumang damit at ang kanyang humihingal na paghinga. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila huminto, naghihintay o nakikinig. Isang tahimik na yabag ang narinig mula sa pasilyo, hindi mabigat, hindi mabilis, kundi isang maingat, sinasadyang hakbang, tulad ng isang mandaragit na dahan-dahang lumalapit sa kanyang biktima. Ang tunog ay hindi nagmula sa loob ng bahay, kundi tila sa ilalim ng sahig na umalingaw-ngaw sa lumang istruktura ng bahay. Nagmula sa silong. Nanlaki ang mga mata ni Mang Nestor. Ang silong. Wala siyang inaalagaang anumang bagay doon at bihira siyang bumaba. Kung may tao sa silong, paano? Kailan? Isang malamig na singaw ang biglang bumalot sa kanyang buong katawan. Hindi ito isang magnanakaw na basta-bastang pumasok sa pintuan o bintana. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas nakakatakot. Ang yabag ay unti-unting lumapit. Ang bawat kaluskos ng kahoy sa ilalim ay parang martilyo na tumatama sa kanyang puso. Ito ay isang mabagal na pagpapahirap, isang tunog na nagpapalaki sa kanyang takot. Bawat segundo ay tila isang walang katapusang sandali. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang tunog, kung ito ba ay gumagapang sa ilalim o lumalapit sa hagdanan na patungo sa silong na matatagpuan sa likod ng kusina. Ang tungkod sa kanyang kamay ay tila naging isang mabigat na bagay. Nagsimulang manginig ang kanyang mga tuhod. Isang alaala ang biglang bumalik sa kanyang isipan, ang lumang kwento ng kanyang lolo tungkol sa mga nilalang na nagtatago sa dilim, sa ilalim ng mga lumang bahay, naghihintay ng tamang pagkakataon. Isang simpleng kwento lamang iyon, pambata, ngunit sa ngayon sa nagbabagong dilim ng kanyang tahanan, ito ay tila naging isang malagim na katotohanan. Kinailangan niyang gumawa ng desisyon. Tumakas, magtago, humingi ng tulong, ngunit kanino? Wala siyang kapitbahay na malapit at ang daan patungo sa kalsada ay matagal at madilim. Wala siyang telepono. Siya ay nag-iisa. Ang yabag ay huminto. Isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalik, mas matindi kaysa kanina. Ang lamig ay ngayon ay mas matalim, tila may isang hindi nakikitang bagay na nakatayo sa isang lugar nagmamasid. Pinigilan ni Mang Nestor ang kanyang hininga. Ang kanyang mga baga ay tila sa sabog. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa dilim, naghahanap ng kahit anong senyales, kahit anong galaw. Bigla, isang malakas na kaluskos ang narinig mula sa likod ng kusina, tulad ng isang matalas na bagay na kumaskas sa sahig. Kasunod ng isang malalim na pag-ungol, isang tunog na hindi hayop, hindi rin tao. Ito ay mas malalim, mas raw, tulad ng tunog ng isang nilalang na matagal nang nakakulong at ngayon ay lumalaya. Ang tunog ay nagpatayo ng balahibo sa kanyang batok. Hindi na siya nag-atubili. Sa isang mabilis na paggalaw, nagtago siya sa likod ng lumang aparador na nakasandal sa pader. Ang kanyang katawan ay halos hindi magkasya sa maliit na espasyo. Ang alikabok at amoy ng lumang kahoy ay bumalot sa kanya, ngunit hindi niya alintana. Ang kanyang tungkod ay mahigpit na hawak. Ang kanyang pulso ay nagtatakbo
ng napakabilis. Mula sa kanyang pinagtataguan, kitang-kita niya ang pasilyo. Ang dilim ay tila gumalaw, nagbigay daan sa isang anyo. Dahan-dahan isang malaking anino ang gumapang mula sa kusina papunta sa kanyang direksyon. Ito ay hindi lamang isang simpleng anino. Ito ay may anyo, may hugis, ngunit hindi malinaw sa dilim. Ito ay malaki, mabigat, at ang bawat paggalaw nito ay tila nagpapayanig sa lumang bahay. Ang amoy ng alikabok at usok ay lalong lumakas, kasama ang isang bahagyang amoy ng pagkabulok. Ang kanyang puso ay lumundag sa takot. Ito ay hindi magnanakaw. Ito ay hindi tao. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at hindi niya kayang huminga. Ang anino ay lumapit ng lumapit. Ang bawat mabigat na hakbang ay tila dinig na dinig sa kanyang nanginginig na katawan. Nakita niya ang isang bahagyang kinang sa dilim, tulad ng isang mata na nakatingin sa kanya naghahanap. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang tungkod ay halos mahulog mula sa kanyang pagkakahawak. Hindi siya makagalaw. Siya ay paralisado sa takot. Ang anyo ay huminto sa gitna ng silid kung saan kanina ay nakaupo si Mang Nestor. Tila ito ay naghahanap, nag-iisip o nag-aamoy. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa anino, pilit na inuunawa kung ano ito. Hindi niya makita ang mga detalye, tanging ang malaking silweta na nagpapahiwatig ng isang bagay na matangkad at malapad, na may mga braso na tila napakahaba. Bigla, ang anino ay dahan-dahang lumiko at ang kinang ng mata ay direktang nakatutok sa kanyang pinagtataguan. Nag-igting ang lahat ng kanyang kalamnan. Hindi siya nakita, hindi niya kayang makita siya sa dilim. Ngunit ang pakiramdam na nakatutok sa kanya ay napakatindi. Halos nadarama niya ang matinding init na nagmumula sa tingin nito. Ang anino ay gumalaw muli isang hakbang, pagkatapos ay isa pa dahan-dahang papalapit sa aparador. Ang kanyang paghinga ay halos huminto. Ang kanyang sariling pulso ay tila mas malakas kaysa sa anumang tunog sa labas. Eto na! Dito na matatapos ang lahat. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa tungkod. Ang kanyang isip ay naghahanap ng anumang pag-asa, anumang paraan upang makatakas. Ngunit wala. Siya ay nakulong. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa naglalakad na anyo, papalapit ng papalapit. Ang bawat hakbang ay isang hudyat ng kanyang nalalapit na katapusan. Ang dilim ay bumabalot sa kanya, hindi na isang kanlungan kundi isang kulungan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang martilyo na humahampas sa kanyang dibdib, nagbabanta na durugin ang kanyang mga buto. Ang anino ay nasa mismong harapan ng aparador ngayon. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy sa loob ng kulungan ay tila nagiging mas mabigat, nakasasakal, habang ang lamig na nagmumula sa anyo ay lumalago sa bawat butas ng kanyang balat. Hindi na ito isang pakiramdam ng takot. Isa na itong malalim na pagkabingi, isang pagkalumpo na tila permanente. Ang kanyang mga daliri ay namamanhid sa pagkakahawak sa tungkod na parabang ito ang tanging pisikal na koneksyon niya sa buhay, isang angkla sa mabilis na paglubog ng kanyang pagkatao sa bangin ng kawalan. Isang bahagyang tunog ng pag-ungol ang lumabas mula sa anino, isang tunog na hindi hayop, hindi tao,
kundi isang bagay na mas matanda, mas malalim at puno ng hindi maipaliwanag na kasamaan. Ito ay parang bulong ng libingan, isang hudyat ng pagwawakas, pagkatapos dahan-dahan isang manipis na siwang ng dilim ang lumitaw sa gilid ng pinto ng aparador. Ang pinto ay bumukas, hindi sa isang mabilis na pagtulak, kundi sa isang mabagal. Sinasadya, halos mapanuksong pagbukas. Ang bawat sentimetro ng paghihiwalay ng mga pinto ay naglalantad ng higit pa sa dilim sa labas at higit pa sa naghihintay na bangungot. Ang anyo ay hindi sumugod. Ito ay tumayo lamang roon. Ang matangkad, malapad na silweta nito ay pumupuno sa siwang. Ang dalawang kumikinang na mata ay direktang nakatutok sa kanya. Mayroong isang bagay sa mga matang iyon. Hindi galit, hindi gutom, kundi isang malamig, walang emosyong pagmamasid, tulad ng isang maninila na nagsusuri sa kanyang biktima bago ang huling paghataw. Nakita niya ang kanyang sarili na nananalamin sa mga matang iyon, isang maliit, nanginginig na figura na halos mawala sa takot. Sa sandaling iyon, hindi na siya tao, siya ay isang munting hayop na nasa bingit ng pagiging biktima. Ang kanyang isip, bagamat paralisado, ay nagkaroon ng isang huling desperadong pag-alog. Hindi siya pwedeng mamatay dito, hindi ganito. Ang mga alaala ng kanyang buhay, ang mukha ni Mang Nestor, ang mga masasayang araw na lumipas, ay nagpasa sa kanyang utak sa isang kisap mata. Bawat isa ay isang dagok ng pananabik na mabuhay. Ang kanyang pagkakahawak sa tungkod ay humigpit ng husto, hindi na sa takot kundi sa isang bagong uri ng determinasyon. Ito ay isang primal na sigaw ng kaluluwa, ang hindi masusupil na instinct na lumaban para sa huling hininga. Sa isang pagsabog ng adrenaline na lumampas sa anumang limitasyon na akala niya ay meron siya, nagpilit siyang gumalaw. Hindi siya sumigaw. Hindi na lumabas ang tunog mula sa kanyang lalamunan. Ngunit ang kanyang mga kamay ay gumalaw. At ang tungkod na dati isang pasanin ay naging extension ng kanyang kalooban. Sa isang mabilis, desperadong paghataw, inihampas niya ang tungkod sa kung saan niya inaakala na ang braso ng anino, kasabay ng isang pagsabog ng hindi maiwasang enerhiya na nagtulak sa kanya palabas mula sa aparador. Hindi niya alam kung tumama ba siya. Wala siyang naramdamang solidong bagay, ngunit ang anino ay bahagyang umatras. Isang maliit na pag-urong na parabang nabigla sa hindi inaasahang pag-atake ng isang biktima, ang sandaling iyon ang kanyang pagkakataon. Sa gitna ng dilim at ng kanyang sariling pagkabigla, gumapang siya palabas. Ang kanyang katawan ay nanginginig ngunit determinado. Hindi siya tumayo. Gumapang lamang siya sa sahig, papalayo sa anyo, patungo sa pinto ng silid na tila isang anino rin na tumataka sa mas malaking dilim. Ang anino ay hindi sumunod kaagad. Naramdaman niya ang matinding tingin nito sa kanyang likuran, ang bigat ng pagmamasid na mas matindi pa kaysa sa anumang pisikal na paghawak. Ang bawat paggalaw niya ay tila masakit, ngunit ang instinct na mabuhay ay mas malakas kaysa sa anumang sakit. Naabot niya ang pinto. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinipihit niya ang seradura at sa isang huling pagtulak bumukas ito. Tumakbo siya palabas ng bahay, hindi na nag-iisip, hindi na lumilingon. Ang hangin sa labas ay malamig at sariwa. Isang matinding kaibahan sa siksik na dilim at amoy sa loob. Tumakbo siya ng walang direksyon.
sa labas ng bakuran patungo sa kalsada. Ang kanyang mga paa ay halos hindi na makakilos. Ang kanyang baga ay sumasakit sa bawat hininga. Sa wakas, nang makalayo na siya sa liwanag ng bahay ni Mang Nestor, bumagsak siya sa damuhan. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagod at matinding takot. Hiningal siya, ang kanyang dibdib ay sumasakit. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Ang kanyang paningin ay nanlalabo. Ang mundo ay umiikot. Ngunit sa kabila ng lahat, nabuhay siya, nakaligtas siya. Ang araw ay nagsisimula ng sumikat sa silangan, isang malabong gintong liwanag na dahan-dahang lumalago sa mga ulap, nagpapahiwatig ng pagwawakas ng mahabang gabi ng bangungot. Nakahiga siya roon, ang kanyang katawan ay nakadapa sa malamig na damo, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa papausbong na bukang liwayway, ang tungkod ay wala na sa kanyang kamay. Siguro ay naiwan ito sa aparador, isang alaala ng kanyang desperadong paglaban. Ang kanyang isip ay dahan-dahang bumabalik sa realidad, ngunit ang mundo ay hindi na kailanman magiging pareho. Ang pangyayaring ito ay nag-iwan ng malalim na pilat, isang indelible mark sa kanyang kaluluwa. Ang takot na nadama niya ay hindi lamang sa kamatayan. Ito ay takot sa hindi kilala, sa mga bagay na lumalampas sa lohika at pangunawa ng tao. Ngunit sa gitna ng takot na iyon, natuklasan niya ang isang bagay na mas malalim. Ang kanyang sariling kakayahan na lumaban. Hindi siya isang bayani, ni hindi rin siya isang matapang na mandirigma. Siya ay isang ordinaryong tao na puno ng takot, ngunit sa huling sandali, ang kanyang instinct na mabuhay ay nagtulak sa kanya na kumilos, na ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa isang bagay na tila walang anyo at walang kalaban-laban. Ang aral na natutunan niya ay hindi tungkol sa kung paano talunin ang dilim, kundi kung paano harapin ito at makaligtas. Natutunan niya na kahit gaano kalalim ang takot, mayroong pa ring munting apoy ng pag-asa at determinasyon sa loob ng bawat isa. Ang buhay ay isang pribilehiyo at ang bawat hininga ay isang tagumpay. Ang pagiging tao ay hindi nangangahulugan ng pagiging walang takot, kundi ang pagpili na kumilos sa kabila ng takot. Ngunit ang kapayapaan na hatid ng bukang liwayway ay may kalakip na anino. Ang bahay ni Mang Nestor na ngayon ay malayo na sa kanyang likuran ay tila isang balangkas lamang laban sa kulay rosas at kahel na kalangitan. Alam niya na hindi na siya makakabalik doon. Ang bawat sulok, bawat anino sa loob ng bahay na iyon ay magdadala sa kanya pabalik sa bangungot. Ang kanyang mundo ay lumiliit. Ang dating ligtas na kanlungan ay naging pugad ng isang hindi maipaliwanag na kasamaan. Dahan-dahan, sa kabila ng panginginig ng kanyang katawan, nagpilit siyang tumayo. Ang kanyang mga buto ay kumakalat, ang bawat kalamnan ay sumasakit. Tumingin siya sa likuran, sa direksyon ng bahay na kanyang iniwan. Ang lumulubog na anino sa ilalim ng umaga ay tila nagkukubli pa rin ng lihim. Isang paalala na ang dilim ay hindi kailanman ganap na nawawala kahit na sinisikatan na ng araw. Ang huling imahe na nanatili sa kanyang isip ay hindi ang kumikinang na mata ng anyo, kundi ang kanyang sariling nanginginig na kamay na humahawak sa tungkod, isang simbolo ng kanyang kahinaan na naging kasangkapan ng kanyang kaligtasan. Ang bukang liwayway ay dumating, ngunit hindi ito nagdala ng kaganapan. Nagdala ito ng isang bagong pag-iral.
Isang buhay na habambuhay na mamarkahan ng takot, ngunit higit sa lahat ng isang hindi matatawarang karanasan ng paglaban at pagpapatuloy. Habang naglalakad siya papalayo, ang bawat hakbang ay isang pagpapatunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, mayroong pa ring pag-asa hanggat may natitirang hininga. Ang bahay ni Mang Nestor ay naiwan sa likod, isang tahimik na saksi sa isang gabi na kailanman ay hindi niya malilimutan, isang gabi kung saan ang buhay ay nakipaglaban sa dilim at nagwagi kahit na sa matinding halaga.